Isang linggo ang lumipas ay naging maayos naman ang lahat. Mabuti na lang at hindi na kami muling nagkita pa ni Mr. Maniac, ni Hunter. Kasasarado lang ng coffee shop na pinagtatrabahoan ko habang ako ay nasa labas pa rin at naghihintay ng masasakyan. Nagulat ako nung may humintong sasakyan sa mismong tapat ko at muntik na rin ako nitong masigasaan. Handa na akong sigaw-sigawan ang taong nasa loob ng sasakyan at basagin ng salamin ng sasakyan nang lumabas ang taong nasa loob noon. At ang mas ikinagulat ko nang makilala kung sino ito. Hunter, bulalas ko nang makita siya. We need to talk. Nito at walang pasabing hinila ako at pinubuksan ang pinto sa passenger seat para papasukin ako. Dahil gulat pa rin ako ay wala sa sariling sumunod ako at pumasok sa loob ng sasakyan. Umikot siya para pumasok sa driver's seat. Pagkatapos ay binuhay na niya ang makina ng sasakyan at pinaharurot papaalis. Napakurap-kurap ako ng matauhan na. Saan tayo pupunta? Anong pag-uusapan natin? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Are you single? Tanong niya nang hindi nakatingin sa akin. Oo naman, single ako. Walang pag-aatubiling sagot ko. Okay then, that's good. Aniya at saglit na tumingin sa akin bago ibinalik ang tingin sa daan. At bakit mo natanong? Bakit ka nagpakita? Alam mo bang ayaw na kita makita? Seryosong sabi ko. I don't want to see you too, but I don't have a choice. So here I am with you. Sagot nito nung nakatingin pa rin sa daan. Napatingin ako sa suot niya. Nakasuot siya ng pang-businessman suit at masasabi kong mas nagpadagdag ang king kagupuhan iyon sa kanya. Wala na rin siya mga pasa sa mukha, maging mga maliliit na sugat. Mas gwapo siya sa ganitong itsura. Ngunit mas magiging gwapo siya kung maamo at mabait siya. Saan mo ba ako balak dalhin? Kinikid na po ba ako? Bakas ang inis sa boses na tanong ko. No. Tipid niyang sagot. Kung ganun, sabihin mo na kung ano yung pag-uusapan natin at nang matapos na at makababa na ako. Unless gusto mong sumigaw ako ng kidnap! Itinabi niya ang sasakyan sa gilid at huminto. Malalim siyang huminga bago tumingin sa akin. Ano? Anong pag-uusapan? Naiiritang tanong ko. I want us to get married as soon as possible. Aniya, 10 salita na ikinangako ng literal. Anong sabi mo? Mali ako ng pagkakarinig, hindi ba? Nauutal kong tanong. I want us to get married as soon as possible. Pag-uulit nito sa eksaktong sinabi kanina. Muli akong napakurap-kurap habang nakatitig sa kanya. Tama ako ng pagkakarinig, hindi ba? May salti ka ba sa utak? Wala sa sariling na ibulalas ko. Nandilim ang mukha nito. I'm serious, woman. You will marry me as soon as possible. And you need to agree with it. Bumuntong hininga ako nang makabawi na sa pagkagulat. Paano kung hindi ako agree? You need to agree. Matigas at mariin niyang sabi na para bang wala akong choice kundi ang umoo. Umiling ako. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Unang-una, manyak ka. Saka hindi ako isang bayaran na basta-basta lang ibibigay sa aking pagkababae. Nagagets mo ba? Tapos ang usapan, kung kaya mo na ako sinundo dahil doon ay maaari mo na akong ibaba. Ngayon din. Saglit kaming nagkatitigan, nagsusukatan ng tingin at walang may gustong umiwas at bawiin ang tinginan sa isa't isa. Ito ang unang umiwas ng tingin bago binuhay muli ang makina ng sasakyan. Hoy! Ano ba? Ang sabi ko ibababa na lang ako. Pagpapalata ko rito habang magkasalubong ang parehong kilay. Ngunit hindi ito sumagot. Nanatili pa rin itong nakatingin ng seryoso sa daan habang nagmamaneho. Wala akong nagawa kundi ang tumihimik na lang. Sumandal ako sa sariling kinaupuan at napapikit ng mariin. Paano nga uli kami nagkakilala ng lalaking ito?
Flashback. Nang magsara ang shop, kami rin ang naglinis at pagkatapos nun ay doon lang kami makakauwi. Palaging ganito ang routine ko. Pagkatapos sa eskwela ay diretso ka agad dito sa coffee shop. Minsan nga lang ay napapagalitan ako ng manager dahil madalas ay late ako. Walang sasakyang dumadaan kung kaya napagdesisyonan kong lakarin na lang hanggang sa makarating sa paradahan ng sakayan. Habang naglalakad ay napakunot ang noo ko at nakaramdam ako ng kaba dahil sa nakita. Nag-aalangan ako kung lalapitan ko ba ang taong walang malay at nakahandusay sa kalsada o hindi. Pero hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng awa sa tao. Kung kaya sa huli ay naglakad ako palapit sa kanya. "Hello, mister? Gumising ho kayo." Kinakabahan kong sabi dito, ngunit hindi man lang ito gumalaw. Napatingin ako sa mukha nito. Maraming mga pasa ang kanyang mukha, pero kahit ganoon ay halata pa rin dito kung gaano ito kagwapo. Mabilis kong tinignan ang pulso nito at nakahinga ako ng maluwag nang makitang humihinga pa ito. "Mister, gumising ho kayo." Paggigising ko rito, kailangan niya ng magising dahil pwede kaming masagasaan kung mananatili kami rito sa kalsada. Ilang minuto ang lumipas, napagod lang ako sa paggising dito dahil hindi naman ito nagigising. Amoy alak rin si mister. Wala akong choice kundi gawin ang naisip ko. Buong lakas ko siyang tinulungang patayuin. Halos mabalian ako ng sariling buto dahil sa bigat nito, idagdag pang ang laki niya palang tao. "Mister, gumising ka na." Nakangiwi kong pakiusap sa lalaki. Ay, gwapo na sana siya kaso dumagdag pa siya sa pasanin ko ngayon. Patigil-tigil ako sa paglalakad habang akay-akay siya dahil sa bigat niya, para kaming lasing na dalawa dahil sa klase ng paglalakad ko. Laking pasasalamat ko nang may humintong tricycle sa dinaraanan namin. Mabilis ko itong pinara. Nang huminto ito ay napangiti ako, pero kabaliktaran naman nun ang nararamdaman ko. Dahil sa inis ay itinulak ko papasok sa loob ng tricycle ang lalaking akay-akay ko. Dahilan para mauntog ito. Nakaramdam ako ng guilt nang tumama ang gwapo nitong mukha sa upuan ng sakyan. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na rin ang sinasakyan namin sa tapat ng bahay. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag kay mama, pero bahala na. Nagbayad ako sa tricycle driver ng pamasahe at pagkaalis ito ay napatingin ako sa lalaking nakakabay sa akin habang inaalalayan ko huwag matumba. Ilang beses akong nagpakawala ng buntong hininga bago kumatok sa pinto ng bahay. Pagkaraan ng ilang saglit, bumukas ang pinto at bumungad si mama. "Ma, magpapaliwanag po ko." Nakangiwing sabi ko. Hindi pa man siya nagsasalita ay inunahan ko na siya. "Sino siya?" tanong ni mama. "Ma, papasukin mo muna kami." Nahihirapang sabi ko. Dahil pakiramdam ko, ilang saglit lang mababalian na ako ng buto dahil sa bigat niya. Pinatunog-tunog ko pa ang bato ko at inistretch ang balikat at braso ko nang maisandal ko siya sa sofa. Ang sakit ng balikat ko. "Ngayon, magpaliwanag ka." Halos mapatulon ako sa boses ni mama. "Ha, ganito kasi yan. Naglalakad na ako pa uwi. At naghahanap ako ng masasakyan na makita ko si Mr. Stranger sa kalsada habang nakahandusay at walang malay. Wala akong choice, ma, kundi ang iuwi siya dito sa bahay kasama ko." Mahabang paliwanag ko. Napatingin naman si mama sa lalaki. Kawawa naman ang binatang to. "Sige na, Yara, kumuha ka ng panggamot doon sa sala at kumuha ka na rin ng tubig na maligamgam at bimpo." Utos ni mama. Kinuha ko ang mga pinapakuhang gamit ni mama at bumalik na dala-dala ang mga iyon. Inilapag ko sa semento ang mga dala ko at tinulungan si mama na linisan ng sugat ni mister. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Ano bang nangyari? Bakit siya may mga pasa? Mukha rin siyang mayaman dahil sa suot niya at sa kutis, pero bakit naging ganito? Naramdaman ko ang paggalaw nito nang idampi ko ang kota na may alkohol sa sugat niya. Pero hindi naman siya tuluyang nagising.
Nang matapos namin siyang gamutin, ay humarap sa akin si Mama. Yara, doon ka na matulog sa kwarto ko. Tabi na lang tayo at tuwan mo na siya sa kwarto mo. Kahit ayaw ko ay tumango ako dahil wala naman akong pagpipilian kundi ang pumayag. Inakay ko na naman si Mr. Stranger hanggang sa makarating kami sa kwarto ko at hiniga siya sa hindi gaanong malambot kong kama. Pinakatitigan ko pa saglit ang mukha niya bago inayos ang ilang hibla ng buhok niyang tumabig sa noon niya. Ang gwapo mo naman po, mister. Medyo crush na po kita. Mahinang bulong ko dahil baka marinig ni Mama na nasa kabilang kwarto lang. Mahina pa akong humagik-hik bago kinumutan si mister. Umayos na ako ng tayo at naglakad. Mga alis na ako nang marinig kong nagsalita siya. Please come back, Rain. Narinig kong sabi niya sa baritonong boses. Nalingon ko siya saglit bago napabuntong hininga. Broken ka ba, mister? Tumabi ako ng higa kay Mama at mabilis akong nilamon ng antok dahil sa pagod. Kinaumagahan, akala ko ay late na ako ng gising, ngunit pagtingin ko sa orasan ay 5:00 pa lang ng umaga. Napatingin ako kay Mama. Tulog pa rin ito. Sinubukan kong bumalik sa pagtulog ngunit hindi na ako makatulog. Mabilis akong napabangon sa pagkakahiga ng maalalang nangyari kagabi. Si mister, mahinang bulong ko bago dahan-dahang tumayo para hindi magising si Mama. Lumabas ako ng kwarto ni Mama at naglakad patungo sa silid ko na kinaroroonan ni mister. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Akala ko ay gising na ito at umalis na ngunit nagkamali ako dahil naabutan ko itong nakahiga pa rin at tulog. Hindi ko maalis ang mga mata ko mula sa pagkakatitig sa kanya. Ang ganda niyang pagmasdan habang natutulog. Mabait kaya sa mister? Manghahawakan ko na ang matangos ng ilong nang magulat ako dahil biglang umangat ng kanyang kamay upang sanggain ang kamay ko at madiing hawakan ng pulsuhan ko. Bahagya akong napanguwi kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata. Nakakatakot ng kulay berde niyang mga mata, ngunit maganda namang titigan. Who are you? Matigas at paos na boses niyang tanong sa akin na ikinatulos ko sa pagkakaupo sa gilid ng kama na kinahihigaan niya. Nawalan ako ng sasabihin. Nakaramdam ako ng kaba dahil sa boses niya. I'm asking you, who are you? Tanong ulit nito sa madilim na mukha. Yara, nauutalpog sagot. What am I doing here? Matigas pa rin yung tanong habang hindi pa rin binibitawan ng wrist ko. Gusto ko nang umiyak dahil sa higpit ng pagkakahawak niya sa wrist ko. Masakit. Reklamo ko. Mas lalong tumalim ang mga mata nito dahil sa sinabi ko bago binitawan ang palapulsuhan ko. Sa puko ang pulsuhan kong madiin niyang ginawakan dahil sa sobrang sakit. Ayun pa naman ang kanang kamay ko. Ang sama niya. Again, why am I here? Tanong ulit niya at inilibot ang tingin sa kumuuhan ng kwarto ko. Nakita kasi kita kagabi ng walang malay sa daan. Pinilit kitang gisingin, mister. Pero hindi kita magising. Kahit kinakabahan ay nagawa ko pa rin magpaliwanag. Where's my car? Tanong nito. Mabilis naman akong umiling. Wala akong kotse na nakita, mister. Where's my phone? Tanong ulit nito. Bakas ang iritasyon sa mukha niya. Wala rin akong nakita, mister. Sagot ko. Damn it! Malakas at galit niyang sigaw na nagpaigtad sa akin. Bakit hindi mo nala ako pinabayaan dun sa kalsada? Ninakaw mo ba mga gamit ko? At sinasabi mo lang na wala kang nakita? Galit na galit ang boses na tanong nito. Hindi, mister. Maniwala ka. Wala akong kinuha o ninakaw. Tinulungan lang kita. Tell me the truth, or else I will kill you. Galit nitong banta sa akin. Lahat ng takot at kaba ko ay nawala dahil sa sinabi niya. Ang kapal na mukha mo? Galit kong wika. Ikaw na nga ang tinulungan. Ikaw pang may ganang mambintang. Dapat ka pa nga magpasalamat. Dahil kung hindi dahil sa akin,
Malamang sa malamang, nasagasaan ka na roon sa gitna ng kalsada. Pagpapalata ko at buong puwersa kong tinanggal ang kamay niyang mahigpit na nakakapit sa braso ko. Napatingin ako sa pinto ng kwarto nang bumukas iyon at bumungad si Mama na mukhang kakagising lang. Ano nangyayari dito? Gising na kasi itong si Mr. Stranger, Mama. Wala ito. Huwag mo nang pansinin. Nagtatanong lang siya. Magluto ka na po ng agahan. Bahagya pa akong ngumiti. Tumingin si Mama sa lalaki at nag-aalingan pa kung aalis ba o hindi. Pagkaalis si Mama ay hinarap ko si Mister. Kung gusto mo nang umalis, umalis ka na, Mister. Walang utang na loob. Inirapan ko ito at tumayo na. Akmang maglalakad na ako nang hilain niya bigla ang pulsuhan ko. Dahilan para mapaupo ulit ako sa kama. Hindi. Mali. Dahil sa hitay niya ako napaupo. Ano ba? Pasigaw kong tanong dahil sa gulat. What did you just say? Madilim mo mukhang tanong niya. Ang dami kong sinabi. Alin doon ang gusto mong ulitin ko, Mister? Inosente kong tanong. Napangisi ako nang mas tumalim ang mata niya sa pagkakatitig sa akin. Sinabi mong wala ako. Mabilis kong pinutol ang sasabihin niya. Yun ba? Yung wala kang utang na loob? Totoo naman, Mister. Hindi ba? Wala kang utang na loob. Ni magpasalamat ay hindi mo man lang magawa at nagawang pang pagbintangan akong magnanakaw, ha? Ang kapal na mukha mong kumag ka? Dapat pala, pinabayaan na lang kita doon. Nilapa ka na sana ng ahas o ng kung anuman. Akmang tatayo na ulit ako mula sa pagkakaupo nang bigla niya akong ipahiga sa kama at ibabawan. I need to clean your mouth. Nito at pagkatapos nun ay walang sere-seremonyang hinalikan ako sa labi. Nang ilayo niya ang mukha sa akin ay tulala pa rin ako. Lahat ng tapang ko ay nawala at biglang naglaho. Now, it's clean. Nito bago umalis sa pagkakaibabaw sa akin at lumabas ng kwarto. Antipatikong manyak! Medyo nainis ba ako bago lumabas sa kwarto at naglakad papuntang kusina. Ngunit natigilan ako nang makitang nakaupo yung lalaki sa upuang katapat ng mesa sa hapag. Bakit hindi ka pa umaalis? Hindi ko maiwasang hindi magtaas ang boses nang tanungin ko siya. Huwag kang ganyan sa bisita, anak. Sige na, kumuha ka na ng plato para sa ating tatlo at ilagay na riyan sa mesa dahil mag-aagahan na tayo. Mahinahong utos ni Mama. Matalim ko munang tiningnan sa Mister bago kumuha ng 3 plato at maging kutsara at tinidor at baso. Ma, tapos na po ako. Wika ako bago tumayo. Napatingin pa ako saglit kay Mister bago nagmamadaling umalis ng hapag. Inihanda ko na ang susuotin kong uniform sa pagpasok at kinuha ko na rin ang tuwalya ko bago lumabas ng kwarto at pumunta ng banyo. Habang nagsisipilyo ay naalala ko na naman ang ginawa niyang paghalik sa akin kanina. Wala nang first kiss ko dahil kinuha na niya. Dapat ay sa mapapangasawa ko lang ibibigay ang unang halik ko. Ang kaso ay inangkin na niya kanina. Lumabas ako ng kwarto na nakaayos na at handa nang umalis. Dala-dala ko na rin ng bag ko. Natigilan ako na makita si Mister sa sala at prenting nakaupo. Ano pang ginagawa mo rito? Masungit kong tanong sa kanya. Si Mama ang sumagot sa tanong ko. Makikisabay siya sa iyo sa paradahan ng sasakyan dahil hindi niya alam ang daan. Tumangulang ako. Ma, alis na po ako. Paalam ko at lumabas na ng bahay. Ramdam ko naman ang pagsunod sa akin ni Mister. Where are you going? Tanong nito na bagyang ikinagulat ko, ngunit hindi ko pinahalata. Himala naman yata at nagsalita ulit siya. Hindi ba halatang papasok ako sa eskwelahan? Sarkastiko kong tanong. Pinasadahan naman niya ako ng tingin. So, you're a college student? Tanong nito habang nakatingin sa... Mabilis ko siyang sinuntok sa tiyan nang makitang nakatingin siya sa hinaharap ko. Obvious ba, Mr. Manyak? What? I'm not. Tinitignan ko lang ang name tag na nakapin sa gilid ng damit mo. Depensa nito, napangiwi naman ako. Okay,
Sorry, akala ko kasi Nahihiyang sabi ko. You're not flat. You have a nice asset. Mahina nitong sabi na hindi ko gaanong narinig. Hindi ko nalang pinansin kung ano man iyon. Hanggang dito na lang, manyak. Wika ko nang makarating kami sa paradahan. Ano nga palang pangalan mo? I'm Hunter. Walang buhay na boses niyang sagot. Ito na ba ang sasakyang mayroon dito? Wala bang kotse or van? Natuwa ko sa tanong niya. May nakikita ka bang nakaparadang kotse o van? Sarkastiko kong tanong sa kanya. Tss, anito. Okay, hanggang dito na lang, Mr. Hunter. Naway hindi na tayo muling magkita. Wika ko bago sumakay sa isang tricycle na papaalis na. I hope so. Tugon niya bago tuluyang makaalis ang tricycle na kinaroroonan ko. Sana nga talaga hindi na kami muling magkita pa. End of flashback. Ganoon kami nagkakilala at iyon nga ang huli naming tagpo hanggang sa magpakita naman siyang muli at ang antipatikong nagnakaw ng unang halik ko ay inaaya ko magpakasal? Abat, saan siyang muhugot ng kakapalan ng mukha para sabihin yun sa akin? Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Kung hindi nang dahil sa pagtapik ng kung sino sa akin ay malamang tulog pa rin ako. Ramdam kong hindi na rin umaandar ang sinasakyan namin kung kaya ay napamulat ang mga mata ko at unang dumako iyon sa lalaking katabi ko. Good, you're already awake. Malamig ang boses na anito. Napaayos ako ng upo. Lumabas ito ng sasakyan kung kaya ay mabilis rin akong lumbas. Handa na ang mga ipambabato kong salita sa kanya nang matigilan ako dahil sa nakita. Napakaganda at napakalaki ng mansyon. Anong ginagawa natin rito? Bakit mo ko dinala rito? Nababaliw ka na ba? Sabi ko na kidnapper ka Naghihisterikal at sunod-sunod kong sabi sa kanya. Saglit lang ako nitong nilingon bago nagpatuloy sa paglalakad. Naiinis akong humabol sa kanya. Hoy! Kinakausap kita, lalaki! Anong ginagawa ko rito? At bakit mo ko dinala rito? Halos umusok ang ilong ko sa pagtatanong sa kanya. Ngunit baliwala niya lang ito. Nakakainis. Nakakagigil. Hanggang sa huminto kami sa tapat ng malaki at magarang pinto. Binuksan niya iyon at pumasok kami. Dahil sa galit ay sinipa ko siya sa paa. Natigilan ito bago dahan-dahang napatingin sa direksyon ko. Madaling matwalang emosyon ng mukha nito. Nakaramdam ako ng kaunting takot, ngunit pinatatag ko ang sarili ko. Masungit ko siyang tinignan. My name is Hunter. Miss Reklamador. Malamig at baritonong boses na anito. Bakas ang otoridad mula roon. Napalunok ako nang humakbang siya palapit sa akin. Napaatras ako ng 2 hakbang dahil sobrang lapit na nito sa akin. Sa hindi malamang dahilan, napakabilis ng tibok ng puso ko. Ilang dangkal na lang ang pagitan ng mukha namin nang ngumisi siya at nagsalita. You will marry me and you can't do anything about it. Matigas at malalim na boses nitong ani bago idinikit ang labi sa akin. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Naging mabilis ang nangyari. Hindi ko namalayan ang ginawa niyang pagkagat sa pangibaba kong labi bago siya tuluyang lumayo ng ilang dipa sa akin. Napahawak ako sa labi ko ng malasahan ng tila kalawang na likido. Tiningnan ko ang daliri ko at nakitang may kaunting dugo roon. Galit ang mga matang ipinukol ko sa kanya. Bakit mo ako hinalikan? Anong karapatan mong gawin sa akin yun? Galit na galit kong sigaw sa kanya. Bago siya pinaghampas, ngunit baliwala lang iyon sa kanya. Hinuli niya ang parehong kamay ko at hinila ako sa kung saan man. Huminto kami sa living room ng mansyon. Itinulak niya ako kung kaya napaupo ako sa sofa. Umupo siya sa kaharap kong upuan. You need to marry me. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Pakasalan mo lang ako. Mahinahon, ngunit naroon ang riin. Natigilan ako bagong mise. Hindi ako ganun kababa, Hunter. Hindi porke mahirap ako ay mabibili mo na ako ng yaman mo.
Mahalaga sa akin ang kasal. Kung kaya pwede ba, tantanan mo ko dahil hindi ako magpapakasal sa'yo. It was just a marriage. Pakakasalan mo lang ako at pagkatapos wala nang pakailaman. But you need to stay at my house. Halatang maiksi ang pasensya nito. Madaling mainis at magalit. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Kahit anong sabihin mo, hindi ako magpapakasal. Hindi ganon kababaw ang kasal para sa akin. Kagaya ng kung paano mo ito isipin. Hindi ko alam kung saang lugar ito. Hindi pamilyar sa akin at hindi ko alam kung papaano ako makakauwi. Sigurado akong mag-aalala si Mama kung hindi ako makakauwi. Ayaw sabihin ni Hunter kung nasaan kami at kung saang lugar ito. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang i-text si Mama at sabihin hindi ako makakauwi at may importante lang akong aasikasuhin. Bumalik ako sa pagkakaupo. Wala si Hunter at umakyat ito kanina sa hagdan. Mukhang alam nitong hindi ako makakaalis kung kaya iniwan niya ako. Pakiramdam ko tuloy dinakip ako dahil sa ginagawa niya. Hindi ako mapakali. Tumayo ulit ako mula sa pagkakaupo at nilibot ang bahay. Nagtingin-tingin ako ng mga kagamitang mamahaling nandito. Lahat ay mamahalin. Nakakatakot hawakan dahil sa ganda at kintab. Napatingin ako sa tiyan ko nang marinig ko itong tumunog. Kanina pa pala ako hindi kumakain at ramdam ko na rin ang gutom. Napatingin ako sa relos ko. 12:00 na ng madaling araw. Napaigtad ako mula sa pagkakatayo at kamuntikan ko nang masagi ang vase na katabi ko dahil lang sa nagsalita. Are you hungry? Malalim at baritonong boses na tanong nito. Lumapit ito at inayos ang muntik ng mahulog na vase bago ibinaling ang tingin sa akin. Kahit ayaw kong umuo ay wala akong nagawa dahil ang mismong tiyan ko na ang sumagot sa kanya. Wala akong nagawa kundi ang tumango. Follow me. Seryosong boses na anito bago ako tinalikuran. Wala akong nagawa kundi ang sundin siya. Sumunod ako sa kanya sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa malaki at napakagandang kusina kung iyon ba ang dapat na itawag. Napakayaman ng lalaking ito. Kung mahal ko lang talaga siya pumayag na akong pakasalan siya. Ngunit hindi Hindi ko siya mahal at wala akong planong pakasalan ng isang kagaya niya. Binuksan nito ang ref at sinenya sa aking lumapit. Pwede kang pumili ng gusto mong kainin. Lumapit ako sa kanya at sumilip sa loob ng ref. Nalula ako dahil napakaraming laman nun. 6 buong pabrika ng pagkain ay naroon. Lahat masasarap. Kinuha ko ang cookies at fresh milk. Pwede ba ito? Mahina ang boses na tanong ko. Nakaramdam ako ng hiya. Ang lakas ng loob kong sigawan siya kanina ngunit heto ako ngayon at makikikain sa kanya. Tipid itong tumango. Tuluyan ko nang inalabas sa ref ang cookies at fresh milk. Kumuha ako ng baso at ibinuhos roon ng gatas bago sinimulang kainin ng cookies. Napapikit ako ng malasahan ng sarap nun. Ang sarap. Mahinang sabi ko sa sarili. Stop moaning. Bakas ang irita sa boses nito. Halos mabilaukan ako sa cookies na nasa bibig dahil sa sinabi niya. Mabilis akong uminom ng gatas bago tumingin sa kanya. Anong moaning? Hindi ako umuungol. Ano bang pinagsasabi mo? Mabilis na nagsulubong ang parehong kilay ko. Nag-iwas ito ng tingin. Finish your food. Matutulog na tayo. Matutulog na tayo? Kunot ang noong tanong ko. Bakit tayo? Magkasama tayo matutulog? Yeah, sa kabilang kwarto ko matutulog. Tipid nitong sagot. Nakahinga ako ng muluwag dahil iba ang pagkakaintindi ng sinabi niya kanina para sa akin. Tinapos ko na ang pagkain bago inayos ang sarili at tumayo mula sa pagkakaupo. Saglit akong natigilan nang mapansin nakatitig siya sa akin, sa labi ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Ano? Umangat ang kamay niya at pinahid ang hinlalaki sa gilid ng labi ko. Pagkatapos ay ipinakita nito sa akin.
at doon ko nakitang may gatas. Nanlaki ang mga mata ko nang ilapat niya ang hinalaking ginamit sa sariling bibig at dilaan niyon. Literal na namula ang pisngi ko dahil sa ginawa niya. Bakit mo? Nauutal kong tanong at hindi matapos-tapos. Ngumisi siya. Don't mind it. Just leave and I'm tired. Anito at walang pasabing tinalikuran ako. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya at umakyat ng hagdan. Pareho kaming huminto sa tapat ng isang pinto. This is your room. You will sleep here. Lahat ng kaibigan mo ay narito na. Bukas na tayo mag-usap. Anya at lumingon sa katapat lang na pinto. And that is my room. Don't you dare to enter in my room, or else you will regret. Understand? Tumango ako. Pakiramdam ko ay may bumabara sa lalamunan ko dahil sa klase ng pananalita nito. Binuksan ko ang pinto ng kwartong tutuluyan ko at pumasok. Saglit akong napatingin sa kanya bago isinara ulit ang pinto. Pagkasara ng pinto ay agad akong napahawak sa kaliwang bahagi ng dibdib ko. Ang lakas ng tibok nito, ayaw kumalma at dahil iyon sa kanya, siya ang dahilan ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Nagising ako sa hindi pamilya na silid. Mabilis akong napabangon mula sa pagkakahiga sa pag-aakalang maling bahay ang napasukan ko. Ngunit nang maproseso sa utak ko, ay doon lang ako kumalma. Naalala kong nandito pala ako sa bahay ng hunghang na hunter na iyon. Umalis ako ng kama at dumiretso sa banyo. Kagabi ay hindi ko maiwasang hindi mamangha nang makapasok ako rito sa loob ng kwarto. Maging sa pagpasok ko sa loob ng banyo, halatang pangmayaman at nakakatakot hawakan dahil baka madumihan o masira. Ginamit ko ang toothbrush na ginamit ko kagabi. Hindi ko alam kung kanino ito ngunit mukhang bago kung kaya ginamit ko na. Lumabas ako ng banyo at halos mapatulon ako sa gulat nang bumungad sa akin ang walang emosyon na mukha ni Hunter. Nasa harap ko ito mismo. Ano ba? Nanggugulat ka? Pasigaw kong sabi dahil sa pagkagulat. Let's talk. Hindi niya pinansin ang sinabi ko. Bagkos, iyon ang sinabi niya. Ano na naman pag-uusapan natin? Hindi mo pa ba ako pauuwiin? Tinaasan ko siya ng kilay. Saglit ako nitong tinignan at naglakad papunta sa sofang nasa gilid at doon umupo. Ako naman ay sumunod sa kanya at umupo sa kamang pinaghigaan ko. Katapat lang nito ang sofa na kinauupuan niya. I'll give you a 1 week to think of it. Aniya sa malalim at malamig na boses. To think of what? Tanong ko habang magkasalubong ang parehong kilay. About the arranged marriage. Seryoso nitong sagot. Napangisi ako at pagak na natawa sa sinabi niya. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Ngayon, kung wala ka nang sasabihin, pwede bang ihatid mo na ako sa bahay namin? Kailangan ko nang umuwi sa amin. Seryoso kong tugon sa sinabi niya. Tipid lang itong tumango. Saglit akong tinitigan. Pansin ko ang pagtaas at baba ng kanyang Adam's apple. Tumayo na siya at inayos ang suot niya na business suit. Let's eat before we go. Aniya, bago nagpaunang naglakad palabas ng kwarto. Agad akong tumayo at sumunod sa kanya papalabas. Pagkarating namin sa dining area, ay nakaprepare na ang mga pagkain para sa almusal. Napatingin ako sa direksyon niya. Ikaw bang nagluto nito? Maangkong tanong sa kanya. Tipid siyang tumango. Yeah. Ayaw ko man siyang makasabay kumain, ngunit wala akong ibang pagpipilian, kundi ang kumain at makisabay sa kanya. Naglalaway na rin ang bagang ko dahil sa mga pagkaing nakahanda. After an hours, naihatid na rin niya ako sa kung saan ako totoong nakatira. Sa labas pa lang ng bahay namin ay tanaw at kita ko ng aking ina na naghihintay sa akin. I immediately exited to the car and ran towards my mother, forgotten about him. Isang gabi lang na hindi ko nakasama si mama eh, na-miss ko agad ito. I forgot about Hunter.
lumabas ako ng sakyan na hindi nagpapaalam sa kanya, nang hindi man lang nagpapasalamat sa kanya. But after all, it was all his fault. He brought me in his house, and taking me back here is his responsibility. Sino naghatid sa'yo? Bakit hindi mo malang pinababa at pinutuloy dito? Pagtatanong ni Mama. Natahimik lang ako at napatingin sa sakyang papaalis pa lang bago ibinalik ang tingin kay Mama. Busy lang po siya kaya umalis na. Hayaan mo na, Ma. Alanganin kong sabi. Hindi ko gawaing magsinungaling pero kailangan eh. Dahil Sabado naman ngayon, wala rin akong pasok sa coffee shop. Kakatapos ko lang maligo nang tumawag si Marie. Hello? Bungad ko habang pinupunasan ng buhok. Yara! Free ka ba today? Labas naman tayo. Masiglang boses na aniya. Napakagat ako sa ilalim ng pisngi ko bago napangiti. Sure, sige. So, saan tayo magkikita? Nang matapos itong sabihin kung saan, ay agad na rin itong tinapos ang tawag. Inayos ko na ang sarili ko bago lumabas ng sariling kwarto. Mama? Tawag ko upang magpaalam. Nang makita ko itong lumabas ng kusina, ay lumapit ako dito at humalik sa pisngi niya. Alis po muna ako, lalabas kami ni Marie. Ngumiti si Mama bago tumango. Sige, mag-iingat kayo. Paalala niya na tinanguan ko lang bilang tugon. Doon tayo sa coffee shop. Hindi na nito hinintay ang sasabihin ko dahil hinila na niya ako papasok sa isang coffee shop dito sa loob ng mall. Agad itong umorder ng frap at slice cake para sa aming dalawa. Magara ang loob ng coffee shop, hindi kagaya ng pinagtatrabuhaan kong coffee shop. Mahal ba ang pagkain nila dito? Mahinang tanong ko sa kanya at bahagya pa siyang hinila. Hindi naman, tipid na sagot nito. Ngunit nang mapatingin ako sa hawak nitong menu, ay napanganga ako. Halika na, lumabas na tayo dito. Nakangiwi kong pag-aya sa kanya. Mas mataas pa sa sweldo ko ang presyo ng isang frap. Idagdag mo pang bumili rin siya ng isang slice cake. Ngunit nang akma ko na siyang hihilain, patayo ay dumating naman ang waiter. Dala ang in-order niya. Napabuntong hininga na lamang ako at bumalik sa pagkakaupo. Hinayaan naming ilapag ng waiter ang in-order na pagkain sa mesa. At nang makaalis, ay tsaka ko tinignan si Marie na ngayon ay malawak nang nakangiti sa akin. Ang mahal nito! Reklamo ko sa kanya habang nakatingin sa in-order niyang nasa mesa. Ako naman na magbabayad, hindi ikaw. Kakainin naman natin, hindi masasayang. Aniya at uminom sa sariling frap. Umirap ako sa kanya habang masama ang tingin. Kanino ba kasi may-ari itong coffee shop at ang mahal-mahal ng pagkain? Mahinang reklamo ko sa kanya. Nagtaka ko nang mapansing halos maibugan niya ang iniinom nang marinig ang sinabi ko. Tinapik ako nito at pinanliitan ng mga mata. Huwag ka nga maingay, Yara. Sita nito at inilibot ang tingin. Pinagkunutan ko siya ng noo dahil sa sinabi niya. Hindi mo ba kilala kung kanino may-ari ito? Umirap ako sa hangin bago sumagot sa kanya. Magtatanong ba ako kung alam ko? Sarkastikong tanong ko sa kanya. Oh, you really don't know. The owner of this cafe is not just a billionaire and a businessman. He is also a dangerous man. Hindi ka kasi madalas lumabas at gumala. Kilala ang coffee shop na ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas dahil na rin sa maraming branch nito. Mahinang boses na paliwanag niya habang nakatingin sa akin. Tinignan ko siya na para bang wala lang ang sinabi niya. Ano naman pakialam ko kung bilyonaryo at dangerous ang may-ari nito. Basta, naiinis ako dahil ang mahal ng tinda nila. And Yara, ang coffee shop na ito ay hindi basta-bastang coffee shop lang dahil tuwing gabi ay nagiging bar ito. As you can see, malawak ang coffee shop. Dagdag pa nito sa sinabi na ikinitigil ko at bagyang umawang ang sariling bibig. Ano raw? Coffee shop sa araw at bar sa gabi? And the owner of this cafe in morning and bar in evening is... Nakangiwi kong tanong sa kanya
at sumimsim sa sariling frap. No other than Hunter Santiago. Malawak ang ngiting sagot nito sa akin. Saglit akong natigilan na para bang iniisip kung ano ang narinig ko. Naibog ako ang iniinom nang maproseso sa isip ang narinig. Hunter Santiago? Hindi pa rin ako makapaniwala sa narinig. Siya ang may-ari ng coffee shop na ito? Well, hindi basta-bastang coffee shop ito dahil sa sinabi ni Marie. Napabuntong hininga ako at sumandal sa kaniupuan habang hinahayaan siyang magkwento na magkwento. Nang maubos namin ang in-order, ay saka na kami lumabas ng coffee shop. Naglibot-libot kami sa loob ng mall. Doon tayo. Ayaw ako at hinila siya papasok sa loob ng bookstore. Yara naman, ayaw ko dito. Alam mo namang allergic ako sa libro, diba? Naiiritang sabi nito habang tinatanggal ang pagkakahawak ko sa kanya. Anong allergic? Sira, ang sabihin mo ay ayaw mo lang talaga sa libro dahil tamad ka magbasa. Tama? Tinaasan ko ito ng isang kilay habang nakahalokip-kip. Oo na. Ikaw na lang mag-isang bumili ng libro mo. Sa labas muna ako. May pupuntahan lang akong store. Kita na lang tayo. Bye! Anito at biglang tumakbo palabas ng bookstore. Animong nakikipagkarerahan. Dahil iniwan na niya ako, ay itinuon ko na ang atensyon sa pagtitingin ng mga libro. Kinuha ko ang isang libro na nagugustuhan ko. Ngunit natigilan ako nung may mahagip ang paningin ko. Hindi kalayuan sa kinaroroonan ko. A guy. He's wearing an all black. He is also wearing a cap. Saglit kaming nagkatitigan. I know him. Of course. How could I forget this man? Ibinalik ko sa shelf ang libro at naglakad palapit sa kanya. Ngunit hindi pa man ako nakakalapit ay may humarang sa akin na isang bata. I looked at the child and smiled at her. Hey kid! Bati ko sa kanya. Nang ibalik ko ang tingin sa kinaroroonan niya, ay wala na siya doon. Inilibot ko ang tingin sa kabuuan ng bookstore. Umaasang makikita siya ngunit wala siya. Wala na si Hunter. Where did he go? Am I just dreaming? But I saw him with my 2 eyes. Until I got home, I was still thinking of him. What is he doing there in bookstore? Sinusundan ba niya ako? O aksidente ko lang siyang nakita? Pero bakit hindi ko na siya mahanap nung ibalik ko na ang tingin ko sa direksyon niya? Napahawak ako sa aking sentido at marahang minasahi ito. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako dahil sa nangyayari. Teka, multo ba yung manyak na yun? Napapikit ako dahil sa inis, ngunit agad ring napamulat ng maalala ang itsura niya. Napakagatlabi ako nung maalala ang nangyari noong nakaraan. Hinalikan niya ako. Kinuha niya ang unang halik ko. Marahas akong bumuntong hininga bago kinuha ang libro sa tabi ng kama. Mas mabuting mag-review na lang kaysa isipin siya. Kinaumagahan, nang gumising ako ay amoy ko na mula sa kwarto ko ang mabangong luto ni Mama para sa agahan naming dalawa. Sa aming dalawa, dahil kaming dalawa lang naman ang magkasama sa bahay at wala nang iba. Bumangon ako at inayos ang higaan bago naglakad palabas ng kwarto. It's Sunday today. Magsisimba ako kasama si Mama pagkatapos mag-almusal. At pagkatapos nun ay uuwi kami at magpapatuloy ako sa pagre-review. I almost forgot about our final exam. At kung hindi ako magre-review, malamang ay wala akong isasagot sa exam namin bukas. Ayaw kong bumagsak ang grado ko. It was too important to me. Ma? I called my mother. Naglakad ako patungong kusina upang puntahan siya. Ngunit halos mapatalon ako sa gulat nung makita ko ang taong prenteng nakaupo sa isa sa mga upuang nasa hapagkainan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko alam kung anong klaseng tono ang tanong ko sa kanya. May pagtataka, may pagkatakot, may pagkagalit at may halong saya. Anak, anong klaseng tanong yan sa bisita? Tanong ni Mama nang humarap sa direksyon ko at ibinaba niya ang dalang sinangag na kanin sa mesa. Sige na, maghilamos ka na at kakain na tayo.
Agad akong napatalikod dahil sa sinabi ni Mama. May muta ba ako sa gilid ng mga mata? May panis ba akong laway na nasa gilid ng labi ko? Gulo-gulo bang buhok ko? Sa isiping yun ay mabilis akong napatakbo, papasok ng banyo at pabagsak na isinara ang pinto. Naghilamos ako at nagmumog. Pagkatapos nun ay tinali ko ang buhok ko bago lumabas ng banyo. Naglakad ako pabalik ng kusina at umupo sa katabing upuan ni Mama. Lumunok ako bago nagsandok ng kanin at inilagay sa sariling plato. Aksidente akong napatingin sa direksyon niya at halos mabitawan ko ang sariling kubyertos nung makitang nakatingin na rin siya sa akin. Tumikhim ako at matapang na tumingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Hunter? Napangiwi ako nang maramdaman ko ang pagkurot ni Mama sa akin. Nang masagot niyang tanong mo, Yara, nandito siya dahil sasamahan ka niya magsimba. Hindi ako makakasama dahil may pupuntahan ako. Si Mama ang sumagot. Bakit pa parang pabor na pabor ang ina ko sa lalaking ito? At ano? Ma, ayos lang kahit ako mag-isa lang magsimba. Hindi ko na kailangan ng kasama. Angil ko at pumikit upang saglit na nagdasal para sa pagkain. Pagmulat ko ng mga mata ay saka na ako nagsimulang kumain. Hindi, sasamahan ka niya. Palihim akong sinamaan ng tingin ni Mama. Napabuntong hininga ko. Bago tumango, lihim kong tinignan si Hunter at matalim itong tinignan. Wala akong magagawa kundi sundin ang sinabi ni Mama. Kagaya ng sinabi ni Mama, ay iyon ang nangyari. Si Hunter ang kasama ko. Sa loob ng sakyan ay pareho kaming tahimik. Tumikhim ako at saglit siyang tinapunan ng tingin bago nagsalita. Kung ayaw mo talagang samahan ako, pwede mo na akong ibaba dito at ako na lang mag-isang pupunta. I'll go with you. After this may pag-uusapan tayo. Seryosong aniya habang hindi tinatanggal ang tingin sa daan. At ano, pag-uusapan na naman natin ang tungkol sa kasal na yan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo hindi ako magpapakasal sa'yo? Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? Hindi ko maiwasang hindi mainis. I don't want to be rude, but this is too much. You can't understand me. I understand everything, but I still want to marry you. Sagot niya na para bang sa pamamagitan nun ay wala akong magagawa kundi ang sundin siya. You're insane! Naiinis kong sigaw. Nang matapos kaming magsimba, ay sabay kaming lumabas ng church. Nakakapagtakang natagalan niyang manatili sa loob ng simbahan. Bala ko sanang magpabili ng makakain sa kanya. Kaso naisip ko, bakit ko naman yun gagawin? Baka kung ano pang isipin niya. You want ice cream? Tanong niya. Hindi pa man ako nakakasagot eh. Naglakad na siya, papunta sa nagtitinda at bumili. Natigilan ako at saglit na napatitig sa kanya, bago naglakad palapit. Wala naman akong sinabing gusto ko. Sabi ko nang maibigay sa kanya na nagtitinda ng ice cream ang binili. Just take it. Aniya, paborito kong ice cream at kanina pa naglalaway ang bagang ko, kaya walang pag-aalinlangan ko itong kinuha. Bumili din siya ng sa kanya. Nang makapagbayad ay inaya niya akong upo sa malapit na bench. Sumunod ako sa kanya at tumabi ng upo, ngunit may distansya pa din. Mabuti na lang at hindi mainit dito sa pwesto namin. Pareho kaming tahimik habang nakatingin sa parke na nasa malapit lang. Maraming mga bata doon na nagsasaya. Ang ilan ay kasamang pamilya. Ang saya-saya naman nila. Mahinang sabi ko na dapat ay sarili ko lang sasabihin, ngunit ilang segundo lang ay nagsalita ang katabi ko. Yeah, tipid niyang sabi. Akala ko iyon lang, ngunit may kaduntong pa pala. Ano bang pakiramdam na maging masaya? Saglit akong napabaling ng tingin sa kanya at nakita itong nakatingin pa din sa mga bata. Kumain muna ako ng ice cream bago nagsalita. Masarap sa pakiramdam? Wika ko. Saka mararamdaman mo lang naman maging masaya kapag totoo ka sa sarili mo at genuine yung nararamdaman mo. Pusa mo yung mararamdaman at nasasabi mo na lang sa sarili mong masaya ka. Ang hirap naman. Aniya,
na ikinukunot ng noo ko sa kanya. Hunter, hindi mahirap maging masaya. Matuto ka lang tumanggap. Masyado ka kasing masungit. Pwede din namang babaan mo kahit kaunti ang pader na itinayo mo. Para naman siyang bato. Napakatigas. Pati pakiramdam ng masaya ay hindi niya alam. Nakaramdam tuloy ako ng awa sa kanya. Hindi siya nagsalita sa sinabi ko, kaya tumingin ako sa kanya. Dahilan para mahuli ko siyang nakatingin na sa akin. Tumikim ako at umiwas ng tingin dahil hindi ko kayang makipagtitigan. Humugot muna ako ng lakas ng loob bago magpatuloy. Bakit ba ako inaaya mo sa kasal na yan? Samantalang kakakilala pa nga lang natin, hindi nga natin mahal ang isa't isa. Hindi ka naman siguro magiging bilyonaryo kung syunga ka. Walang preno kung sabi. Bahala na. I have my reasons. Hindi mo pa maintindihan sa ngayon. Pinal niyang sabi na ikiniikot ng mga mata ko. Sa hindi malamang dahilan, naging komportable akong kasama at kausap si Hunter. Nakaramdam ng kakaibang pakiramdam ang puso ko na hindi ko maipaliwanag at may bahid ng saya akong nararamdaman dahil dito. 2 araw na ang lumipas simula nung huli kami nag-usap ni Hunter at hanggang ngayon wala pa rin siyang paramdam. Kung kailan ay nagkakagusto at nahuhulog na ako sa kanya, doon pa siya hindi nagparamdam. Nag-aabang ako ng sasakyan, pauwi dahil galing ako ng school at nang makauwi ako ng bahay ay sumulubong sa akin si mama na mukhang kanina pa ako hinihintay. Para siyang aligaga o may dapat sabihin agad. Ma, bungad kong sabi sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at mabilis na pinuupo sa katabing upuan niya. Ano ba yun, ma? Anak, makinig ka. Panimula nito. Si Hunter, yung lalaking dinala mo dito nung nakaraan. Bakit naman ang lalaking yun, ma? Anong meron sa kanya? Salubong ang kilay kong tanong kay mama. Natatandaan mo ba nung bata ka? Nung kamuntikan ka nang makidnap dahil sa kapabayaan ng tiyahin mo at may nagligtas sa'yo kaya hindi natuloy? Ang sinabi ni mama ay ang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Kamuntikan na ako makidnap noon at mabuti na lang may dumating na binatilyo. Tingin ko ay 5 taon ang agwat niya sa akin noon. Kundi dahil sa kanya, malamang ay nakidnap na ako noon. Hindi ko man lang naitanong kung anong pangalan niya dahil umalis kaagad siya noong dumating si nanay. At tinapik siya sa balikat bilang pasasalamat. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay, paglaki ko, hahanapin ko siya at siya ang pakakasalan ko. Nagkagusto ko agad ako sa kanya noong iniligtas niya ako dahil bukod sa mabait siya, ay napakagwapo rin. Natatandaan ko, may balat siya sa leeg. Iyon ang napansin ko at tinandaan para paglaki ko ay mahanap at makilala ko agad siya. Bakit, ma? Tanong ko sa kanya. Konektado ba sa ni Hunter at nung nagligtas sa akin? Mabilis ang tibok ng puso ko nang itanong ko iyon. Anak, si Hunter at ang lalaki na iisa. Si Hunter ang nagligtas sa iyo noon. Nagpunta siya kanina dito. Kilala ka niya, anak. Alam niyang ikaw ang batang babaeng nakilala niya noon at iniligtas. Nalaman ko ito nang makita kong markang balat niya sa leeg na nakita ko noon. Natigagal ako sa narinig. Si Hunter at ang binatilyo na iyon ay iisa? Bakit hindi ko agad nalaman at napansin? Tumulo ang mga luha ko sa pisngi. Ang tagal ko siyang hinintay. At ngayon, malalaman ko ng antipati ko na iyon palang lalaki nagligtas sa akin noon. Agad akong napatayo habang mahigpit ang hawak sa kamay ni mama. Paano na lang, ma, kung may ibang babae siyang ayaing pakasalan? Aba, hindi pwede yun. Pinahid ko ang luha at mabilis na nagpaalam kay mama. Alam ko naman kung saan ang bahay niya, kaya pupuntahan ko na lang siya. Sumakay ako sa tricycle at mabilis na sinabi kung saan ang address niya at doon nagpahatid. Kailangan niyang malaman na alam ko na at pumapayag na ako sa gusto niya. Nang huminto ang tricycle sa tapat ng malaking gate ay mabilis akong bumaba at nagbayad. Akmang pipindutin ko na ang doorbell nang may maisip ako. No, hindi. Mali ang mabilisan kong desisyon. Tuluyan ko nang pinindot ang doorbell
Ilang saglit lang ay bumukas ito at bumungad sa akin ng gwardya. Ano pong kailangan niyo, ma'am? Tanong nito sa akin. Si Hunter ang kailangan ko. Nasaan siya? Sagot ko naman. Alam po ba ni Sir Hunter na pupunta kayo dito? Tanong naman ng guard sa akin. Biglang naglikot ang mga mata ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Iisip pa lang ako ng isasagot ay may narinig na akong busina ng sasakyan mula sa likuran ko. Gulat akong napaharap doon. Tinted ang sasakyan kung kaya hindi ko makita kung sino ang nasa loob nito. Ngunit ilang saglit lang ay lumabas na ang taong nasa loob nito at bumungad sa akin ang taong kanina ko pa gustong makita. Hunter. Mahinang usal ko sa pangalan niya. What are you doing here? Tanong niya nang makalapit sa pwesto ko. Nawalan ako ng sasabihin habang nakatitig sa kanya. Wala sa sariling sinapo ko ang liig niya. Hinanap ang marka doon. And there, I saw it. Kapareho nito ang markang nakita ko nung araw na inigtas ako ng isang pinatilyong lalaki. Ikaw nga yun. Bulalas ko habang nakaawang bibig sa gulat. Kahit na alam ko na iba pa rin kapag ikaw mismo ang nakakaalam. Ano bang sinasabi mo? Kinuha niya ang kamay kong nasa leeg niya at tinanggal ito. Ngunit sa simpleng paghawak niya ay nakaramdam ako ng kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Alam ko na, Hunter. Ikaw yung binatilyong lalaki na nagligtas sa akin noon. Alam mo yun, ngunit hindi mo sa akin sinabi. Natigilan siya sa sinabi ko at umuwang ang bibig na para bang may sasabihin ngunit hindi niya itinuloy. Nanatili siyang tahimik at hindi nagsalita na ikinainis ko lalo. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Mahinang boses na pag-uulit kong sabi. Hindi ka sa akin maniniwala kahit sabihin ko. Sa wakas ay nagsalita rin siya. Kaya ba gusto mo akong pakasalan? Bakit? Because I've been waiting you for so long. Since I saw you that day, I didn't take off my eyes from you. Hinintay kita. Aniya na nakapagpatigil sa akin. Anong sabi mo? Bulalas kong tanong sa kanya na para bang hindi ko maiproseso ang lahat ng narinig. Paano nangyari yun? You don't know. Ngumiti siya ngunit hindi iyon abot hanggang mata. May bakas ng kalungkutan. And you don't have to know everything. Akmang tatalikuran niya na ako nang hilain ko ang braso niya. Tumingkayad pa para gawaran siya ng mabilisang halik. Dampi lang iyon. Ipaalam mo sa akin lahat, Hunter. Wala akong kaalam-alam sa nangyayari. Ni hindi ko alam na may naghihintay pala sa akin. Mukhang gulat siya sa biglaan kong ginawa. Ngunit kalaunan ay nakabawi rin. Let's talk inside. Huwag dito sa labas. Aniya na ikinatango ko. Sumakay kami sa loob ng sasakyan niya at nagmaneho siya papasok sa loob ng gate ng mansyon niya. Pinapasok niya ako sa loob at pinaupo sa leather couch. Nakakapanibago pa din kahit na minsan ako nakapunta rito. Now, explain. Seryosong sabi ko at pinag-cross ang parehong braso sa tapat ng dibdib. Bumuntong hininga siya at umumpo sa tabi ko. I saved you that day dahil sa pagtatangkang kidnapin ka. Those bastards. Simula nun ay palagi na kitang tinitignan mula sa malayo. Hindi ko alam kung paano kita nagustuhan sa ganoong paraan. Gusto kong lumapit sa'yo ngunit wala akong lakas ng loob. And then suddenly, one night, unexpectedly, our paths cross again. Lasing ako nun at hindi ko alam na doon ako dadalhin ng mga bumugbog sa akin. Should I thank them for doing that instead? Dahil doon ay napalapit ako sa'yo. It was so hard for me to pretend and act in front of you, Yara. Diretso ang tingin niya sa mga mata ko. Naroon ng sinsiro. In short, stalker kita. Long time crush mo ko? Hindi makapaniwalang sabi ko sa kanya. Nagsalubong ang parehong kilay niya at nag-iwas ng tingin. Napangiti ako at sinundot ang tagiliran niya. Akala ko talaga nung una mo ako nakita, galit at napakasungit mo sa akin. Na itinatago ka lang pala na pagtingin sa akin. Pinipigilan kong matawa sa sariling sinabi. Etong lalaking to,
Daming alam. Kung maaga lang sana niya akong sinabihan at pinaalam sa akin, edi kahit hindi na niya ako piliting magpakasal, ako na mismo nga aya sa kanya. Tumikhim ako. Tungkol sa kasal na sinasabi mo, Hunter. Panimula ako na dahilan para makuha ko ang atensyon niya. Kung gusto mong ikasal tayo, huwag mong idaan sa madali ang kasal. Hindi ba pwedeng pagplanuhan muna? At kasabay nun ay yung pagkilala natin sa isa't isa? You mean, pumapayag kang ikasal sa akin? Mukhang hindi niya pinansin ang ibang sinabi ko. Bumuntong hininga ko. Nung araw na niligtas mo ko, sinabi ko sa sarili ko na hahanapin kita at ikaw lang ang pakakasalan ko. At habang lumalaki ako, ay nasa isip ko pa rin ang kaisipang iyon. Ang pangako ko sa sarili ko. Kaya oo, Hunter, gusto ko. Ngunit ayokong madaliin natin. Gusto ko munang pagplanuhan nating maigi. Gusto ko mas makilala pa kita bago tayo ikasal. Saka hindi pa ako graduate ng college. Ayokong ikasal nang nag-aaral pa ako. Tumango siya at nagulat ako nang hilaing niya ako at niyakap. Is this real? Nang makabawi sa pagkagulat, ay napatawa ako at kinurot siya sa tagiliran. Ayan, totoo kasi. Parang kahapon lang inis pa ako sa kanya. Hindi pa kami maayos. Ngayon naman ay para kaming magkasintahan na muling nagkita makalipas ang maraming taon. 4 months later, katatapos lang ng graduation, hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. At habang ginaganap ang seremonya sa graduation ko ito nalaman. Isa pala si Hunter sa stockholder ng paaralan. Nalaman ko rin siya pala ang nasa likod kung bakit ako nakapasok at nakapag-aral ng libre sa paaralang ito. Napailing-iling ako habang nakangiti at yumakap kay Mama. Congrats anak! Thank you Mama! Congrats din po dahil may anak ka ng graduate! Malawak ang ngiti kong sabi sa kanya. Masaya ko para sa iyo anak. Nakangiting sabi ni Mama. O siya sige, paparating na si Pogi. Sumunod na lang kayo sa bahay. Naghanda ako ng simpleng salo-salo. Tumingin ako sa likuran ko at doon nakita ko siya naglalakad palapit sa direksyon namin. Binalik ko ang tingin kay Mama at ngumiti. Sige po Ma, ingat. Nang makaalis si Mama ay siya namang paghawak ng kung sino sa bewang ko. Nilingon ko ito at otomatikong napangiti. Hi love. Bati niya sa akin. Anong love ka dyan? Tanong ko at may ngisi na parang nangaasar. Sinamungutan niya ako, then he kissed me on my forehead before he hugged me. Abat iniisahan mo ako ah? Mahina siyang natawa bago himiwalay ng yakap sa akin. Magsasalita pa sana ako nang may sumiko sa akin sa tagiliran. Paglingon ko ay nakita ko si Marie. Hinila niya ako mula kay Hunter at niyakap ng pagkahigpit-higpit. Impakta ka? Hindi na tayo makahinga? Sita ko sa kanya na pareho naming ikinatawa. Siya ba yung ikinukwento mo sa akin noon na nagnakaw ng first kiss mo? Abat di ka nalugi sis? Mahina habang natatawa niyang sabi nang maghiwalay kami ng yakap at pasimpleng nilingon si Hunter na nasa malapit lang sa amin na ngayon ay may kausap ng lalaki. Ngunit nang tila naramdaman niyang may nakatingin sa kanya ay nilingon niya ang direksyon namin at kinindatan niya ako. Bigla tuloy tumalon-tulon ng puso ko na parang baliw. Ganito ba talaga? Natigil ako nang may sumundot ulit sa tagiliran ko. Ano ba? Namumula ka girl? So ano nga? Siya yun no. Bakit hindi mo nasagutin girl? Pangulit niya. Umirap ako sa hangin. Ilang buwan na ang lumipas at hanggang ngayon ay nanliligaw pa rin si Hunter. Wala naman siyang reklamo. Ayos lang kaya sa kanya ito? Pero ang sabi niya, maghihintay daw siya sa akin. Hindi naman siguro siya naiinip. Ngunit ano pa bang hinihintay ko? Matagal ng buo ang pagpapasya ko. Buo na ang desisyon ko. Ngunit bakit hanggang ngayon, hindi ko pa sa kanya masabi-sabi? Nag-aalangan pa ba ako? Nagpaalam kami ni Marie sa isa't isa. Matapos mag-usap, nilapitan ko na rin si Hunter nang makitang wala na siyang kausap. Tara na.
Tanong niya at tumango naman ako. Sa bahay raw tayo, sabi ni Mama, dahil nagluto siya para sa simpleng salo-salo. Pagsasabi ko, nang makarating sa kung saan nakaparada ang sakyan niya, ay pinagbuksan niya ako ng pinto ng passenger seat at pagkatapos kong makapasok sa loob, ay umikot naman siya para pumasok sa driver's seat ng sakyan. Sa nakalipas na ilang buwan, ay matyaga siyang naghintay sa akin. Those months are worth it dahil mas nakilala ko siya at minahal ko ng totoo at ganun din siya sa akin. Mahal? Oo, mahal ko na siya noong una ay pagkagusto pa lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Ngunit sa nakalipas na buwan ay unti-unti ko nang nararamdaman yung pagmamahal. Pero siya ba? Mahal ba niya ako? Ni minsan kasi hindi ko siya narinig na sabihin sa akin yung tatlong napakahalagang salita na gusto kong marinig. Kaya lang ba niya ako nililigawan para pumayag na ako na pakasalan siya agad? Ngunit hindi. Lahat ng pinapakita niya ay hindi ganun. May kakaiba. Those actions he's doing has something but he can't say it to me directly. Ano? Huhulaan ko na lang ba ganun? Napabuntong hininga ako. Nagulat ako nang may biglang humawak sa kamay ko na nasa ibabaw ng hita ko. Bahagya nitong pinisil ang kamay ko, dahilan para mapabaling ang tingin ko sa kanya. What are you thinking? Tanong niya. Nagtagpo ang mga tingin namin at ibinalik din niya agad ang tingin sa daan. Wala naman. Simpleng sagot ko. Kung ano man yung iniisip mo, you can tell it to me. I will listen. Aniya, natipid ko lang na ikinitango hanggang sa makarating kami sa bahay. Akala ko ba simple lang? Bakit napakaraming bisita si Mama? Bisita ni Mama dahil wala naman kaming kamag-anak na kapitbahay o malapit sa amin. Ayos na ba sa'yo ito? Hindi ka ba nasisikipan o naiirita? Magkasunod kong tanong sa kanya. Love, walang problema sa akin. Why did you ask me that kind of question? Ganun ba ang reaksyon ko ngayon? Sa tuwing tinatawag niya ako ng love, ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Bakit siya ganyan sa akin? He makes me feel special. He makes me feel love, even though he didn't say it to me directly. But I can feel it. Nararamdaman kong mahal niya ako. Nang sumapit ang gabi ay pareho kaming nasa labas ng bahay. May mahabang upuan kaya doon kami umupo para magpahangin. Love, Hunter. Hindi sinasadyang nagsabay kami sa pagtawag sa isa't isa. Sabay rin kaming napaiwas ng tingin nang magkatinginan kami. Bakit pa biglang naging awkward? Kung kikim-kimin ko kung ano man itong nasa loob ko, baka ito pa ang maging dahilan ng hindi namin pagkakaunawaan. I should take this risk. Kung hindi ako magtitake ng risk, pagsisihan ko lang rin sa bandang huli. Pero, paano kung sabihin niyang hindi? No, I should really take the risk. Huminga ako ng malalim at maras itong ibinuga bago siya hinarap. Hunter, pagkuha ko sa atensyon niyang kanina pa pala nasa akin, nilakasan ko ang loob ko bago magsalita. Mahal mo ba ako? Do you love me or not? Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Bakas ang gulat sa kulay berde niyang mga mata. Ilang segundo ang lumipas, ngunit wala pa rin siyang sagot at tanging tikhim lang. Mapait akong napangiti at tumayo mula sa pagkakaupo. Sa tingin ko, ang sagot mo ay hindi. Umuwi ka na, Hunter. Mag-iingat ka. Tumalikod na ako bago pa tumulo ang mga luhang nagbabadya. Parang kinurot at tinusok ng paulit-ulit yung puso ko sa sobrang kirot nito. Para akong bata na pinagkaisa ng mga kalaro niya. Hanggang sa makapasok ako sa loob ng kwarto ko, ay walang Hunter na humabol sa akin. Hindi man lang ako nito pinigilang umalis at sunundan. Graduation na graduation ko ay umiiyak ako. Umasa pa naman akong oo ang isasagot niya. Ngunit hindi pala. Ang sakit namang magmahal. Nagmamahalan naman ako. Bakit kailangan ko pang masaktan? Sana sinabi na lang niya noong una pa. Noong hindi pa ako nahuhulog sa kanya at noong hindi ko pa siya mahal. Nang sumapit ang umaga, ay namumugto ang mga mata ko. Nakatulugan ko na rin ang pag-iyak. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Huwag sanang mapansin ni Mama ang mugto kong mga mata.
Bago ako tumungo ng kusina ay naligo muna ako at nagbihis dahil papasok ako sa coffee shop. Doon pa din ako nagtatrabaho habang hindi pa ako nakakahanap. Ipinagpapasalamat ko dahil nang pumunta ako ng kusina ay wala doon si Mama at may iniwang sticky note. Aniya doon ay namalengke lang siya at kainin ko na daw yung inihanda niyang agahan, kung kaya ay iyon ang ginawa ko. Saktong 8:00 nang makarating ako ng shop. Nadatnan kong abala ang mga kasamahan ko sa pag-aayos, maging ang manager namin. Doon ka sa loob, nag-inventory ka at habang tinatapos namin ito, bago tayo mag-open ng shop. Sabi sa akin ng manager. Himala at hindi ako pinagalitan dahil hindi ako maagang pumasok. Tumangulang ako kahit nagtataka bilang tugon. Kaya siguro sila nag-aayos ay dahil may nag-request na customer o kaya ay may event. Sinunod ko na lang ang sinabi niya. Inabot pa ako ng 1 oras dahil sinabayan ko na rin ang paglilinis. Inipitan ko ang mahaba kong buhok dahil naiinitan na ako. Dahil tapos na ako ay lumabas na ako sa stockroom. Ngunit titigilan ako paglabas dahil sa bumungad sa akin. Ang simpleng coffee shop ngayon ay napakaganda na punong-puno ng disenyo. May mga petals, balloons at iba pang palamuti. Ngunit ang mas nakaagaw pansin sa akin ay ang lalaking nakatayo sa harapan ko ngayon. Ibinigay niya sa akin isang bucket of roses. Nang makalapit, kasabay nun na yung pagtulo ng mga luha ko na agad naman niyang pinahid. Hey love, don't cry. Sorry for making you cry last night. And now, sorry for being a jerk. Sorry if I didn't answer your question, but it doesn't mean that my answer is no. Masuyo niya akong hinaplos sa pisngi habang diretsyong nakatitig sa mga mata ko. Natigilan naman ako sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? The first day that I saw you. Nung iniligtas kita, doon palang inahulog na ako sa'yo. At sa bawat araw na pagtingin ko sa'yo mula sa malayo, minahal na kita. At minamahal pa kita ng sobra. At nung binigyan mo ko ng pagkakataong ligawan ka, ay mas dumoble pa ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Yara, I love you with all love I could give. You don't have to ask me that kung mahal ba kita. Dahil simula noon hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita, Yara. I love you so much. Mas lalo akong napaiyak dahil sa narinig. He loves me more than I expected. He loves me the way I wanted to be loved. Napakaswerte ko sa kanya. I love you too, Hunter. Mahal na mahal din kita. Patuloy pa rin sa pagluha ang mga mata ko na hinayaan ko na lang. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod. Nakatukod ang isa niyang tuhod bilang suporta at naglabas siya ng maliit na hindi ko alam kung saan niya kinuha. At nang buksan niya ito, ay napatakip na lang ako sa sariling bibig. Yara, I want to ask you again, but in a proper way now. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy at binuksan ang maliit na box, dahilan para lumitaw ang napakagandang singsing. Will you be my girlfriend and marry me to be my wife? Sunod-sunod ang naging pagtango ko bilang sagot sa kanya. Yes, Hunter. Yes, love. I will. Naghiyawan ng mga tao sa loob ng shop na hindi ko napansing marami na pala ang nandito. Mabilis sa sinuot ni Hunter ang singsing at tumayo bago ako hinalikan sa labi at mahigpit na niyakap. I love you, love. Thank you. I love you so much. Sabi nito nang bahagyang humiwalay sa akin at muli akong hinalikan sa labi na siyang tinugon ko naman. Thank you, love, love. Wika ko nang maghiwalay ang mga labi namin at tumingkayad para abutin ang labi niya at muling gawaran siya ng halik sa labi. Thank you for waiting me, love. I love you more and more. After a couple of months of preparation for our wedding, at last, it's finally ready. I mean, we are all ready for the wedding. And now, finally, the long wait is over. Matagal kong hinintay na bumalik yung taong nagligtas sa akin noon. Nawala akong kamalay-malay na palagi palang nakabantay sa akin. He waited patiently to me
without assurance. Ang swerte ko naman dahil meron akong kagaya niya. If God really intended us to be with each other again, no matter how many times we're separated, God will make a way for us to be together again. Because we are really destined for each other. Ganun naman talaga ang totoong pag-ibig, hindi ba? Lalo na kung kayo talaga. I smiled at him with teary eyes. Naiiyak ako. Akala ko hindi ko magagawa yung pinangako ko sa sarili ko na pakakasalan ko yung taong nagligtas sa akin noon. And now, here we are. He's already in front of me. My groom. My husband. Maybe this is just the beginning of our love story. But at least, magkasama kami. Magkasama naming haharapin yung mga pagsubok. Sometimes, maiinip tayo kakahintay. Ngunit kung ito ay para sa atin, darating ito sa tamang oras. Sa tamang panahon. Kailangan lang talaga natin maghintay para sa tamang oras at panahon.